Yo, what's up mga kapulido, Genix Motor Parts. May set tayo ngayon kay sir, ayan. Click 125, set up natin 180cc. So, ang dala ng piyesa ay lahat. Fully set. Ano to? Ignition coil. Clutch spring. Ewan ko ano to. Para saan to, sir? Oh. Fuel pressure regulator. Tapos ito pala yon, copper gasket, manual tensioner, throttle body na 34, bulb spring, MCRT, BRT na ignition ay spark plug, ano to? Clutch, clutch ba to? Bigat eh, o clutch nga. AEK, mukhang JBT. Yan. Tapos kanyang camshaft ay manual adjustable timing gear. Buti may 1mm base plate. Aw. Yung stock na lang gamitin natin. Tapos camshaft niya ito, RVN. natin. Sukatan natin ang kanyang cam shaft. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, baba. 1, 2, 3, 4, 4.8. Baba to ah. 4.8 dito sa kanyang Scientific yon, dito sa kanyang exhaust. 1, 2, 3, 4, 4.5, 4.4, 4.8 intake, 4.4 exhaust. Mababa to, sir. Sana kahit nag 6.0 tayo. Mababa yun? Mababa. 4.5 stock eh. Asa yung stock? Tapos sa kan 5.8 eh. Lolololololokot nyo ko, kamo. Mag-post na ipabi. So double check ko lang ha. Ang sabi daw 5.8 ng seller. RVN, ayan. Yung packaging wala na. Sukat natin. 1, 2, 3, 4. 4.8 intake. Eguls. 1, 2, 3, 4. 4.8 exhaust. 4.8 pala, pareho. Exhaust. Sayang yan ah. Ang stock, ito kasi stock. Alam ko 4.5 or 4.0. Bagay, stage 1 siya. 1, 2, 3, 4. Oh, 4.5 stock. 0.3 lang. 1, 2, 3, 4. 4.4 exhaust. Baka bukas papad ka. So yun, stock 0.3 lang yung nabili niya. Sabi daw 5.8. So wrong. Yung mga kapulido, di ko malaman kung bakit nawala yung video tungkol dito sa ating naputol ang video. Kasi alam ko meron to. Binidyan ko tong cylinder head tsaka yung cylinder block nya. In-explain ko yung specs tsaka anong problema, mga pagkakamali. Sinabi ko dito, ang tungkol dito sa block is mahaba masyado yung sleeve, kaya tinabas namin yung baba. Kasi pag pinasok mo siya, bumabangga, may siwang ang block sa crank shell. So yung head gasket wala palang kasama. Ang brand ng head nya is yung Blue Rally, yung mga nabibili sa Shopee ng chrome bore.
Hindi ko sure ganong identify kung forged ba yung piston. Mukhang cast na matigas. Yun, bali yung head gasket niya is bumili na lang separate, kaya bumili ng base plate si sir. Yung head gasket niya, ang binili niya ay pang PCX 150 Vario. Copper ang binili ni sir. So, mismatch na mismatch. Kung makikita nyo, yung mga butas ng head gasket is mismatch talaga sa cylinder block. So, nag-edit pa kami dyan. Makikita nyo naman sa mga kasunod na video, mga kapulido. Hindi ko talaga malaman kung bakit nawawala yung video. Kompleto to kanina. So, yung head naman niya is yan. Ataka yan. Ataka na 2631. 5mm stem. So, syempre, headworks lang kami dyan. Tapos, install yung mga internals. So, yun lang mga kapulido. Alright, update tayo mga kapulido. So, kanina nag-brown out ng submission talaga namin sobra-sobra dahil wala kaming nagawa. So, ginawa ko na lang yung signal nito kasi hindi kailangan ng kuryente. So, bukas pa sana yung schedule nito para at least napitikan namin. Sa compression niya is masyadong maliit ang chamber nito. So, hindi ko awalwalin ang chamber niyan para lang magabal ng kompresyon. Magpa-flat piston na lang tayo. So, ito. Ang chamber volume nito is 15.1 na agad. So, kung magdodoma ka pa dito, mababawasan pa yung 15.1 na yan, magnanaking na mga kapulido. So, dun tayo sa Sure Wind, mga kapulido. Tinabasan ko na yung kanyang block. Saan yung block niya? Yung sa ilalim. Ito. Inedit na yung kanyang water jacket. Tapos, pinatag na namin. Madumi lang. Dito, nagtabas na sa ilalim para may pasok ng maayos. Yung kanyang base gasket, wala kasing kasama. So, bumili si sir ng 1mm base plate. Bagay, pwede natin gamitin to para mabawasan. Pero doon na lang tayo sa standard. Gagamitin na lang namin is yung stock niyang base gasket. So, ito. Para standard pa rin yung level. Head gasket niya, ayan, tinabasa na. May dumikit pang dumi. Tabas na head gasket. Yung mga water jacket. Yan, ito lang yung mga alanganin dyan, yung mga masyadong malapit. So, wala na tayong magawa dyan. In-explain ko na rin kay sir. So, nag-add kami ng mga butas, tapos sinentro yung mga sarado. Ano ba itong duming to? Yan. Alright, so, punta muna ako dun sa injector niya, 4S1M na 180cc. Magre-reach yan. Bagay, try muna natin. Water pump, high flow. Nakita namin, binuksan namin, okay itong water pump na to. High flow siya. Mas malaki yung mga wings. Throttle body pala, na port. Yan. Alright. Kasi, secret. Hindi, joke lang. Yan, bali ko ata yung final top dead center volume mamaya sa flat piston. Wala tao. I-update tayo mga kapulido. Shoutout sa mga tambay natin, mga tropa. Kape po. Na-flat na natin ang kanyang piston. Nasukatan na ulit natin ang compression mamaya. Ano ba? Kahit makapag 12.5 lang tayo para medyo mataas pa rin. Nasa tama. So, valve packet. Dinrawing ako muna ng bintana. Tapos, wala siyang marking ng exhaust.
So, ang diskarte dyan para malaman mo ng marking ng exhaust is sukatan mo yung pin papunta sa skirt. Yan. Kung saan yung mas malayo, yun ang exhaust. So, sa case na ito, sipatin nyo. Yan, oh. Parang mukhang mas malayo to, no? Pero gamit kayong caliper, ha? Mukhang mas malayo to compare dito. So, ito ang intake. Ito ang exhaust. Ayan, lalagyan ko ng marking. Ayan. Kung okay yung bearing niya, okay. Alright. So, pakitan muna natin dito, mga kapulido. Siyempre, kailangan natin makuha ang angle ng head, mga valves. Yan, tulad yung ginagawa ni Tantan. Yan. Intake valve is 21.8. Habang sa exhaust valve naman ay 0 muna. 21.25. 21.8, no? Saka 21.25, sulat ko lang. In X 21.8 X 21.25 2. Okay. Ganda ng listahan ko, no? Tapos, syempre, susukatan natin yung distance ng valvula. Lalaki ng valves, oh. Yung distance ng valvula, kailangan natin makuha para dun sa valve pangit. Yan. Ayan, o, di ba? May matitira pang konti. Ganun yun. Ganun yung diskarte namin. Share lang, okay? Pakita natin 26.31. Update mga pulido, alas 12 na. Ayan, nailagay na. So, ginaya ko lang yung MTRT flat piston. So, ayos na. May gasket maker yan para sure no leak. Tapos, nakabili kami second hand Yolak doon sa tropa. Mura pa binigay. 5.6 compare naman doon sa nabili niya na ano lang. Sa compression ratio natin, meron tayong 12.3. Ayos, di ba? So, yun, salpak na natin. Yan, big bags. Siyempre, kailangan ma-sure mo na walang sabit. Pero imposibleng sasabit yung ganito. Mga FI. Kasi yung pwesto ng valves ay iba. Mababaw. Di tulad ng sporty na talagang nagkakasalubong. Yan, kahit di mo i-lighten. Headwork, syempre. Yung mga hindi na nagalaw. Ito, yung sa black lang. Kailangan yung black. Yun. Oh, bukang-buka, oh. Yes, alpaka na. Mamaya, pasigawin na natin. Buti na lang, naka-extension. Hindi na kailangan iangat. Walang port, eh. Medyo mahirap lang ipasok yung piston. Piston ring kasi tabas nga yung chrome ball. Dito hindi kasi yung dati niya. Maliit yan. So nag-provide ako ito. 4S1M open wide. Degree natin syempre para sa exact timing. Gedi lagay na injector 180cc. Palagay ko sobra yun, overgas. Tingnan na lang natin. Hindi rin na makakapag-road test dahil maulan pa rin. Hingin lang ako update sa kanya. Mga ilang days, mag-break-in muna para lumapat. Okay. Update tayo mga kapulido. So, nakuha na namin ng timing. Ang baba lang pala nito, 236. 236 cam duration, yung Yolak na 5.6 na nabili niya dun sa tropa. Bali, please lang. Anong brand ng cam gear mo? Adjustable? RBN na naman. So, itong RBN cam gear, please lang, wag kayong bibili na timing gear. Nagka-problema kami dito, paano namin i-adjust. Tignan nyo kung paano yung adjustment. Saan mo i-adjust yan?
Saan mo siya i-adjust? Nakatago. So, dapat bilhin nyo yung parang pitch bike, gano'n, o racing monkey. Yun nandito yung adjustan, yung screw. Nandun siya. So, nilagyan muna namin siya ng bolt. Dito, tsaka kami nag-a-adjust. So, ang gagawin namin yan is tatanggalin ulit namin para lang maipix yung tatlong tornilyo. Hala. So, allen yun na tatlo, hindi mo mailalagay kasi nandito sila nakatapat. Isa dyan, dalawa dito. Paano mo ilalagay yung allen? Nandyan sila, nakaharang to. Kung sporty sana, okay. Parang ginaya ni sporty. So, yun. Tatanggalin namin ulit. Nakuha na namin ng timing. Fix na siya dyan. Maya-maya, gising na. Alright. First start na natin, mga kapulido. Ayan, meron pa siyang Casio Kitalkitengo dito. Ayan, oh. Aparato. Aparato na makikita mo yung gasolina at fuel regulator daw. So, installed na. Ito, hindi kumasya yung rubber. Nag-provide tayong bago. 34mm. Stock TPS. Stock ISC. Timing. Naka-degree. Valve clearance. 1024. Ay, 1020. Abangers na tayo ng langisin. Detuyin. Ayan. Start. Oo, diba? One check engine. Start. Yun, oh. Yun, oh. Oy, yun. May langis na. Pero mas mabilis yung iba. Okay. Giniginaw siguro yung langis niya kaya mabagal siyang kumilos. Wala pa super flow. So, na-start na. Pwede natin ilagay ang kanyang tubig pump. Pero i-start muna natin ang ano. Painitin lang natin. Pakinggan. Hanggang tumalsik yung langis doon. Lagay-lagay, mga tornilyo. Panood nyo na ba yung video? Yung mga ano? Yung mga nag-video. Ayoko sa mekaniko! Kakadiri mga kamay! Maliit na yung sweldo. Kakadiri pa yung kamay. Mga ana. Tapos na. May flashlight pa ang ulo. Panggabi eh. At least nakakatulong sa mga nasisiraan ng gabi. Start. Yeah. Yun oh. Oh. Gasoline travel. You can see. Yun. One click. Meron palang one click. Click one. Nagtatalsik na. Namatay. Isa pa. Kukuryente ka ba? Yun. Yeah, may talsik na. Patay na natin. Tahimik. Okay. Alright, lagay na yung ano. Let's reset natin ang kanyang ECU. Alas 4 na daw, sir. Pabidyo naman, sir. Parang stock lang. Naka-pipe lang, sir. Engine open. Kaso, hindi tayo makakapag-road test. Umulan. Kawawang bata. Push start. Tabi mo na.
Basa ang kali, delikado. Dito gawa at Genrix. Ayos.